tubig, disaster na po yun. Pero dito po sa bayan ng Hagonoy, normal na lang po sa mga taga Hagonoy yung ganito. Ayan. Minsan po may mga isda po dyan na maliliit na nakalutang po. Kaya lang po, burden po sa amin pagka ganito po high tide at mahal po kasi yung pamasahe ng tricycle. Lalo na po kapag ganito malaki ang tubig kasi bago po kami nakarating sa Kabayanan, dalawang sakay po kami. Kaya po medyo mabigat po sa bulsa yung pamasahe. Pero para po kay Lord, kahit mahal po yung pamasahe, sige lang. Hindi kayang pigilan ng baha yung paglilingkod po natin kay Lord. So ayan po, napakalalim po. Normal na lang po talaga sa mga taga-Hagonoy yung laki po ng tubig. Kasi halos everyday po kapag po high tide, ganito po. Ito po yung lugar namin, parati pong lubog. So malapit na po kami dumating sa aming bahay. Sa tabi lang. So, paano ako bababa? Ayan. Bababa na ako. Ako na lang magbibigay. So, ganyan po pag pulubog po yung bahay. Gumagamit po ng mga kagamitan. Wala naman siya kasi wala siyang bulok. Kung may bulok yan. Dapat. Huwag yung dalawang day. Wala kasi. Tinigil ko dito. Pinagulot ko. Pagkagaling ng Manila, dito nakapana naman. Pina-check up ko kay Jim Pong kung nagkita ng salbutamol tsaka Cotrimoxin ba yun? Antibiotic. Ala, dalawang bote, wala. Ayan po. Sama ko sa vlog ko ha. Ayan po yung bahay na ayan. Kapag po high tide at malaki po yung tubig, so hindi po maiwasan na ganyan po yung mga bahay namin. Ayan po, mga lubog po. Meron po kaming libreng swimming pool sa loob ng bahay. So ayan po, ayan po mga guys. Ayan, nakakaawa po yung bayan ng Hagonoy. Pero wala po kami magagawa. Kasi, ayan, ayan po yung bayan namin eh. So, siguro dahil po sa mga tao din po na hindi po iniingatan yung lugar namin. Siguro sa, yung ilog po kasi namin mababaw na kaya sobrang dami na po na umaapaw na tubig.
Gawa na rin po siguro ng depende sa pag-aalaga po ng mga tao sa kalikasan po. Ayan po. Ayan, so ayan po yung karamihan po ng mga bahay, matataas na po. Ayan, ayan po. Para po hindi po malubog yung mga bahay, so matataas po yung mga gawa po ng bahay. Ayan. Ayan. Ganun po. Swerte na lang po yung mga nakapagpagawa po ng mga matataas na bahay, katulad po noon. Hi po, Kaosting. Ayan. So, ayan po yung ilog namin. Ayan. Yung baha po, yung high tide. Galing po dyan sa ilog po na yan. Yan, dumadaan po yung mga bangka. Yan po, dumadaan yung mga bangka ng mga mangingisda. At meron naman pong dike. Kaya lang po, high tide nga po, kaya yung kumakatas po siya doon sa ilalim. Kaya, ayan po, ganyan po. So, normal na lang po sa amin mga taga-Hagonoy po yung mga ganito pong lumalaki ang tubig. So, para po pag sa ibang lugar, disaster na po yung malaki po yung tubig. Pero dito po sa bayan namin, normal na lang po yung ganito. Ayan po. May mga isda po, arroyo. Tilapia po yan. Ayan, tapos mamaya po, kapag po tapos na po yung laki ng tubig, kakati na po yan, liliit. So, mawawala na rin po yung tubig dito. Ayan po. Yan. Ang problema lang po sa bayan namin, kapag po may mga tanim po kami, ayan katulad po niyan, may mga tanim po. Pagka inabot po ng tubig baha, namamatay po kasi maalat po yung tubig. Kaya karamihan po sa amin, lalo na po sa requirements po ng 4-piece, ay ayan po katulad po niyan, may mga halaman po. Ayan. Mga nakatanim po sa paso. Yan, kapag po high tide, tinataas po ng may-ari yung halaman. Kapag naman wala na pong high tide, ayan, back to normal po, nandiyan na po sila sa baba. Ayan. So, ganun po yung buhay namin sa bayan ng Hagonoy. Pero sagana po kami sa ulam. Kasi kapag masipag lang po, yan, pupunta lang po kayo dyan sa ilog, mamimingwet, may ulam na po. Meron na pong ulam, may isda po, meron po diyang mga tilapia, yung mga biya po. Ayan, ganyan. Importante po sa mga tao dito, meron pong bigas. Hindi po problema dito yung ulam pagka hindi lang po maselan. Ayan. Ayan guys, hanggang sa next video ko po. Marami pong salamat. Thank you and God bless you all.